Hindi na naman tuloy sa July 29 ang start ng impeachment trial. Ay, ano ba to? Tayo, naghahanda na tayo sa pag-start ng impeachment trial sa July 29. Yun ang ano natin. Maraming beses nang dinidelay ng Senado ang impeachment na ito. Tapos ngayon, sabi ni Villanueva, ito yata ang magiging majority floor leader ni Chis Escudero. Sabi ni Boy Solsol, Joel Villanueva, nag-usap daw sila ng mga kapwa niya senador at karamihan daw ng mga kapwa niya senador ay sang-ayon naman na i-move. I-move na naman mula sa dating inanunsyo na July 29, okay lang naman daw ang mga kapwa niya senador na August 4 na lang. Kanina nag-press conference na yung grupo ng Tindig Pilipinas, yung Akbayan, yung Magdalo. Ang Bunyog, naghahanda na rin tayo. Kung kailangan talaga ng sunod-sunod na pagkilos, mga kabunyog, tulungan nyo ang Bunyog. Ginagawa na nilang tayo. Pinagluloko na tayo ng mga senador na ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, ang original na plano niyan, July 28 ng umaga, opening ng session ng Kongreso. So, ibig sabihin ang Senado, pipili na sila ng Senate President, pipili na sila ng mga chairpersons o mga pinuno ng mga komite. Yung mga komite at chairmanships, i-assign na. July 28 ng umaga yan. Pag July 28 ng hapon, SONA, State of the Nation Address. Pagka July 29, sunod na araw, yung mga bagong upong mga senators, sila Marcoleta, sila Erwin Tulfo, sila Camille Villar, manunumpa sila bilang senator judge. Yan yon. Yan yung original na plano niyan. Yan yung original na calendar. July 29 ng umaga. Pagkatapos niyan, July 30, magsisimula na ang trial. Sunod-sunod na yan. Ngayon, ang sinabi na naman ni Joel Villanueva, hindi na naman tuloy ang July 29. Nag-usap-usap daw siya ng kapwa niya mga senador, payag naman daw na sa August 4 na lang. Marami pa daw kasi silang mga dapat gawin. Ang problema niya, malamang sa August 4, may delay na naman. Ang daming arte ng Senadong ito. Alam niyo mga kapunyog, isang delay lang naman ang malinaw dito. Isang bagay lang. Para sa kanilang mga senador, hindi sa kanila importante ang impeachment ni Sara. Lalo na dito kila Chis Escudero, lalo na dito kila Cayetano, kila Joel Villanueva, ay siyempre lalo na yung Duterte 7 senators. Ang malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, para sa kanila, napipilitan lang sila. Hindi dapat ganun yan. Ang dapat na attitude yan sa impeachment ay ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang Vice President, si Sara Duterte, ay inaakusahan ng mga mabibigat na krimen. At ang mga mabibigat na krimen na ito ay mga impeachable offenses. Ngayon, bilang Senado, sila ang may binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan na maglitis, pakinggan, ulamin, busisiin yung mga argumento ng prosecution. Ganon din yung kontra-argumento ng depensa. At pagkatapos niyan ay mag-decide kung i-acquit nga ba o i-convict si Sara. Bakit yan ang pagpapanagot ng mga officials ng bansa, lalo na ang matataas na officials ng bansa na inaakusahan na pinaniniwala ang nakakumit ng mga malulubha na katiwalian sa pang-aabuso sa bayan. Hindi ito biro. Hindi ito simpleng bagay. Ito ay seryosong bagay. At dapat sana binibigyan din ng kaseryosohan ng mga senador. Sila ang nakalagay sa konstitusyon na dapat umaktong impeachment court. Hindi nila ginagawa. Parang napipilitan sila. Kung pwede lang, ayaw na talaga nila ng impeachment na yan. Kaya lang, hindi pa nila maano kung paano talaga yan papatayin. Patungo na talaga sila sa pagkatay ng impeachment na yan. Kaya lang, nahihirapan sila kung paano gagawin. So ngayon, dahil hindi nga sa kanila importante yung impeachment na yan, ayan na. Gagawin na naman nila, imumove na naman sa August 4. Maaalala natin na nung una, ang tagal-tagal inanunsyo ni Chis Escudero
na ang impeachment ay magsisimula July 2. No, June 2, June 2. Pagbalik ng Senado, magkakaroon na ng impeachment June 2. Okay, naniwala na naman tayo doon. Hindi na naman sinunod yun. Nireset na naman, nireschedule na naman sa panibagong pizza. June 9. June 9. Tapos, yung dapat na babasahin na yung mga articles of impeachment, pupunta na yung mga miyembro ng Kamara, yung prosecutors, pupunta na sa Senado para basahin. Hindi na naman natuloy. Pinadalhan na naman ng sulat ng Senado ang Kamara. Huwag kayong pumunta dito sa Senado. Hindi tuloy ang pagbasa ng articles of impeachment. Tapos ngayon na naman, nakahanda na. Nakahanda na, July 29. July 29, July 30. Hindi na naman daw tuloy, sabi ni Joel Villanueva. August 4 na naman daw. Ay paano kung August 4, hindi na naman tuloy? Mga ano na ito, mga kabunyog, hindi na ito tama. Ano ito? Talagang binabastos na ang sambayan ng Pilipinas. Samantalang mismong sa survey ng SWS, lumalabas na 60% ng mamamayang Pilipino na sinurvey ay sang-ayon na dapat ituloy ang impeachment, na ilabas ang mga issue laban kay Sara at bigyan si Sara din ng pagkakataon na sagutin niya ang mga issue laban sa kanya. Malinaw yan. Mga kabunyog. Kaya kanina may press con yung mga iba-ibang grupo, nananawagan yung mga various groups na sa Senado, sa Korte Suprema, sa Malacanang, na huwag babuyin ang impeachment. Bigyan ito ng importansya. Pag hindi ito binigyan ng importansya ng Senado, pag hindi ito binigyan ng importansya ng Korte Suprema at ng Malacanang, nagbabanta ang mamamayan, gagalaw, kikilos ang mamamayan. Hindi na ito pwedeng ganito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nang mapanood ko yung mga sabi na naman ni Villanueva, sabi ni Villanueva, unawain nyo rin kami na kasi marami pa kaming mga dapat gawin. Palaging ganun ang rasonan ninyo eh. Palaging ganun ang rason ninyo na marami pa kayong ibang aasikasuhin. Hindi ba ninyo nakikita na nakalagay sa konstitusyon, the moment na ma-file ang articles of impeachment sa Senado, trial shall proceed forthwith o trial shall forthwith proceed. Bakit ganun? Kasi ibig sabihin nun, importante ang impeachment. Pero sa inyo, ng mga senador na itong kasalukuyang Senado, hindi nila binibigyan ng importansya ang impeachment. Hindi nila binibigyan ng importansya. Para sa kanila, simpleng bagay lang ito. Kung pwede nga lang, wag na magkaroon ng impeachment, yun ang gusto nila. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Sa totoo lang, pagka ginagalit nyo ang taong bayan na sa ganyan, asahan nyo na sa susunod na mga araw, magkakaroon ng mga pagkilos ang iba't ibang group. Sana mga kabunyog, sumama kayo sa mga pagkilos na ito. Samahan nyo kami mga kabunyog. Kung hindi man, tulungan nyo po kami. Kailangan po natin ng suporta sa mga a-attend. Maraming gustong sumama, kaya lang, gusto nila, sabi nila, attorney, wala man lang ba kaming sasakyan? Para grupo kami, para tag-ulan pa naman ngayon, pag umuwi kami, at least grupo rin kami. Sabi ko, hayaan nyo. Magpapadala ng tulong ang ating mga supporters. Itong ginagawang ito ng Senado sa atin ay pambabastos na ito sa atin. Pambabastos na ito. Ang nakalagay sa konstitusyon, ang mag-i-initiate ng impeachment ay ang Kamara. Ginawa na yan ng Kamara. Ginawa na yan. Nakalagay naman sa konstitusyon, kapag ang impeachment ay in-initiate ng Kamara at i-final na sa Senado bilang articles of impeachment, ang Senado naman ngayon ang may tungkulin, ang may duty na mag-conduct ng trial. At pagkatapos ng trial, mag-decide. I-acquit ba or i-convict? Ganon kasi yan. Dapat mabilisan yan. Bakit mabilisan? Hindi tayo dapat ng impeachment eh. Kaya yung sinasabi ni JB Ejercito, sabi ni JB Ejercito, dapat kasi yung impeachment matapos na yan. Kasi naaapektuhan na ang maraming gawain sa ating bayan. Tama naman yun. May punto yun. Pero sino bang nandi-delay? Di ba kayo? Sino bang nag-aabala? Di ba kayo ng mga senador?
Ulit-ulit kayo sabing dapat na yung impeachment nakakaabala daw, nakakaabala, sabi ni JB Ejercito. Dapat daw yan matapos na agad. Yes. Kaya nga nakalagay sa Constitution, trial shall forthwith proceed. Kasi talaga matapos na kaagad yan. Pero anong ginawa nyo? Nang matapos ng Senado yung Articles of Impeachment February 5, hindi inaksyonan agad. Dinelay ng ilang buwan, 5 buwan, almost 5 buwan. Tapos nung June 2 na magsisimula na naman ang impeachment, hindi na naman tinuloy. June 9 na naman daw. Tapos ngayon na naman, inanunsyo na naman na July 29, hindi na naman tuloy. August 4 na naman daw. Yan ang mga ginagawa ng mga senador na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe na ang ginagawa nila. Tapos sisisihin ang Kamara. Sasabihin nila na ang Kamara, dinilay daw ito. Tapos sinisisi tayo. Sinasabi nila na itong impeachment daw makakaabala sa bansa. Sino ang nag-aabala ng impeachment na yan? Ang kinakailangan dyan, bilisan na yan. Makapag-present na ng mga ebidensya at testigo ang prosecution, bigyan ng pagkakataon si Sara na magdepensa ng sarili niya, tapos magdesisyon na ang Senado. Yan yung malinaw na nakalagay sa Constitution. Ayan, may sinasuggest na si Ray Vengeance 2025. People power na. Hindi, sa totoo lang. Huwag nilang sagarin ang taong bayan. Nagagalit na ang taong bayan sa ganito. Umaasa na nga tayo ng July 29. Hito na naman, August 4 na naman daw, sabi ni Joel Villanueva. Ang rason na naman ni Boy Dila, Boy Sulsol, marami daw kasing kailangang asikasuhin. Mga buwisit, tama si Maria Socorro Haristo. Nakakabwisit na itong Senado na ito. Sa totoo lang, parang habang tumatagal yung panawagan ng mga kababayan natin, i-abolish na yung Senado na yan. Isa ako sa mga naninindigan, sabi ko, wag. Hindi naman ganun. Wag naman natin i-abolish ang Senado. Palitan lang natin ang mga Senado. Sa susunod na eleksyon, maglagay na tayo ng mga matitito. Wag, kailangan natin ng Senado. Kaya lang, parang sa ganito, dumarami ang mga kababayan nating nakukumbinsi, dapat wala na yung Senado na yan, nakakasuka na yan. Ang nanalo lang naman dyan, mga tulad ni Lito Lapid, mga tulad ni Ruben Padilla, walang silbi. Nakakalungkot, mga kabunyo. Kapag pinalusot itong impeachment na ito, hindi ito natuloy sa mga ginagawa nila na yan na delaying tactics na yan, kapag hindi natuloy ang impeachment trial na yan, wala na. Ang mga korap na politiko ay lalong mamamayagpag kasi wala namang nangyayari. Ang nakalagay sa Constitution, accountability of public officers. Kapag mga matataas na opisyal ng bayan, grabing nagawang katiwalian, pang-aabuso sa bayan, pwede silang i-impeach. Tapos ngayon, papatayin nila ng ganyan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sobra na ang ating pagtitimpi. Sobra na ang ating pagpapasensya. Pag sabi nila na July 29, kahit ang layo na nga niyan, okay. Tapos ngayon, hindi na naman tuloy. Anong klase? Anong ginagawa ng mga senador na ito? Mga kabunyog. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Magsama-sama tayo. Magpaplano tayo ng mga pagkilos sa susunod na mga araw. Sobra na itong mga kaya nga yung ating mga kababayan na biktima ng war on drugs ni Duterte, mas lumapit na sa ICC. Mas doon ang lumapit sa ICC kasi doon nakakakita sila ng hustisya. Dito pa. Nakakalungkot na ganito ang nangyayari sa bansa natin. Parang sa kanila, yung mga pinag-uusapang ninakaw sa bayan ni Sara Duterte, parang normal na yun. Parang wala lang yun. Mga kabunyog, magandang araw sa inyong lang. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.